Pag-uusapan natin ngayon ay na kung saan binigyan natin ng pamagat, ang gusto ng Allah ay higit na mainam kaysa sa gusto natin para sa ating sarili. Dito mga kawat, dapat nating malaman na ang mga bagay o mga pangyayari na pipiliin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mangyayari sa atin o magaganap ay dapat nating pakatandaan at tanggapin na yun ang mas mainam para sa atin. Hatta law kana kharija ragbatik, kahit na ang mangyari ay labas pa ito, hindi kaya di ito sang-ayon sa iyong kagustuhan. Asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrul lakum. May ilang mga bagay na kinamumuhian natin, di natin gusto, tulad na lamang ng kamatayan, kahirapan, katamaran, pagkakasakit, etc. Di pala natin na naiisip na yun pala yung mas mainam para sa atin. May ilang mga bagay naman na akala natin ayun yung mainam sa atin. Tulad na lamang ng pagkakaroon ng maraming pera, ng maraming ari-arian, yun pala yung mas makakasama sa atin. So dito, tinuturuan tayo ng Islam, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung saan ang pipiliin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o di kaya ang kanyang itatakda para sa atin ay yun ang mainam para sa atin. Yun ang mainam at makakabuti para sa atin. At ang lahat ng mga pipiliin o itatadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tunay na yun ang makakabuti. Kahit na di pa natin malaman ang mga kadahilanan. May mga pagkakataon kung saan ay magtatanong tayo, bakit na nagkaganon, bakit nagkaganito, bakit nadisgrasya, bakit nagkasakit, etc., bakit naghirap, bakit bumagsak. Kullu hadhihi, ang lahat ng mga bagay na yan, ay kahit hindi pa natin malaman na ang mga kadahilanan nito, ay dapat natin tanggapin kung ano man ang magiging desisyon o di kaya magiging resulta ng itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalmarid, halimbawa, yung taong nagkakasakit, taong may sakit, ay almaradu khairun lahu, dapat niyang malaman, dapat niyang mapagtanto na kung saan yung sakit na yon na tumama sa kanya ay mas mainam sa kanya. Mas mainam sa kanya. Maari yung sakit na tumama sa kanya ay magiging daan upang mas magpapatibay ng kanyang paniniwala at pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maging daan upang mabawasan, upang burahin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang makasalanan, maging daan din upang mas tumaas pa ang kanyang antas sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalong-lalo na sa antas niya sa paraiso. Ganon din ang al-mu'afa, yung taong malusog, yung taong walang sakit. Kung sakaling ganun yung itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanya, ay ibig sabihin yun yung mainam para sa kanya. Kasi kung maaring bigyan siya ng Allah Ta'ala ng karamdaman ng sakit, ay maaring hindi niya makayanan. Hindi siya makapagtimpi, hindi siya makapagtiis, tapos maging daan pa ng hindi niya pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maging dahilan pa ng kanyang pagkapuot, pagkagalit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadhu billah. Ganun na ang fakir, ang taong mahirap, dapat niyang malaman na yung kahirapan na tumama sa kanya, dinaranas niya,
ayun yung mainam para sa kanya. Kasi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung sakaling ibibigay sa kanya ng Allah Ta'ala ang kayamanan, maraming pera, ay maaring hindi siya pumasa sa pagsubok na ibibigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaring maging dahilan pa ng ng parusa na ipapatol ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Ganoon din ang gina, ang fakir, ang taong mayaman. Kung binayaan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na napabilang ka sa mga taong may kaya sa buhay, mayaman, so ipagpasalamat mo yun sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagsikapan mo na magamit mo yun sa ikalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dapat mong malaman na yun yung mainam para sa'yo. Yun ay kung magagamit mo yun sa tamang paggagamitan nito. Kung hindi mo magagamit yun, ay napakadelikado. Maaaring maging daan upang parusahan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at maging daan upang ikaw ay makapasok ng impyerno. Wal'iyadhu billah. Wa kullu man hurima min shay'in fadhalika li'annahu khairun lahu. Ang sino man, ang lahat ng mga tao na hindi pinagpala, hindi binayaan, hindi ibinigay sa kanila ang mga bagay na kanilang sobrang ninanais, kanilang hinahangad, at hindi ito ibinigay sa kanila. Kanilang dapat malaman na yun yung mainam para sa kanila. Kasi alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung sakaling ibibigay niya yung mga bagay na hinihingi natin, alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung sakaling ibibigay yun sa kanya, bibigay sa atin ay maaring maging dahilan pa ng pagsuway natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maging dahilan pa ng hindi natin pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maging dahilan pa ng pagparusa sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa impyerno. Wal'iyadhu billah. So kaya yon, dapat isipin mo, ukhti, kung may mga bagay na hindi man ibigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay na wag mong gagawin na pag-iisipan mo na masama ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At wag mo rin gagawin na kung saan ay malulungkot ka, o di kaya maging dahilan ng panghihina ng iyong pananampalataya, ng iyong pananalig sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maging dahilan ng pagsuway mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, paggawa mo ng iba't ibang uri ng kasalanan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. O di kaya magagalit ka. Halimbawa na lamang tinamaan ka ng sakit, hindi mo nakuha yung gusto mo, tapos magagalit ka, isisisi mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal'iyadhu billah, wag mong gagawin yun. Wag mong gagawin yun. Wallahi, lan tajidi ajmala min ikhtiyari Allah Ta'ala li hayatiki. Wallahi al-azim, sinusumpa ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ka makakatagpo ng pinakamainam, pinakamaganda, pinakamabuti na hihigit pa sa mga pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyong buhay, para sa iyong buhay. Walang makakahigit nun. Kung ano yung pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa iyo, yun yung pinakamainam para sa iyo na alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang lahat ng mga pangyayari kung saan inaakala natin ay nakakasama sa atin, inaakala natin na hindi nakakabuti sa atin, yun pala yung makakabuti sa atin. Wa anti la ta'lamin. Maaring hindi mo lang alam yung wisdom kung bakit nagkaganon. Bakit yun yung binigay sa ng Subhanahu wa Ta'ala, kung bakit ka binigyan ng Allah Ta'ala ng pagsubok. Kasi may wisdom doon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. May mga intensyon na yun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maaring hindi mo pa masyadong magets, makuha. Wa kullul khayri fi tadbirillah. At dapat natin malaman na ang lahat ng mga kabutihan, mabuti na nangyayari, ay ang lahat ng yan ay nasa pangangalaga o di kaya kontrol ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ikaw na isang mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung mayroong mang tumama sa iyo na mga pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga pagsubok na kung saan ay sobrang sakit,
kung ating iisipin, sobrang sakit sa puso, sobrang hapdi. So, dahil sa ikaw ay mu'mina, may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na naniniwala sa al-qadar, tunay na naniniwala sa al-qada, sa destiny, sa tadhana, sa kapalaran, ay iyong tatanggapin ng maluwag sa iyong puso. Yung kalulugdan, mas madadagdagan pa yung pagmamahal mo, yung pagkalugod mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takrahi shay'an ikhtarahu Allah subhanahu wa ta'ala laka. At na wag mong kamumuhian ang kahit anumang bagay na pinili sa'yo ng iyong magulang. Apat, pinili sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wag mong kamumuhian yon. Wag mong kamumuhian. Wag kang magagalit. Kung ano yung pinili para sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pakatandaan na yun ang makakabuti sa iyo. At maaring hindi mo lang alam, nagigets yung wisdom dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alal bala tu'jar, halimbawa na lamang, kung ikaw ay tinamaan ng mga pagsubok, so maaring hindi mo nagigets, yun pala, ang layunin doon ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ikaw ay makakuha ng gantimpala. Upang ikaw ay makakuha ng gantimpala, upang mapatawad ang iyong makasalanan. Tinamaan ka ng matinding sakit. Tinamaan ka ng matinding pagkalungkot. Tinamaan ka ng matinding kahirapan. Minsan, sa unang kon nito, hindi mo nagigets kung ano yung intention. Bakit ako nagkaganito? Magtatanong ka. Bakit ako nagkaganito? Samantalang sumasamba naman ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang nagsasala naman ako 5 times a day. Samantalang maganda naman yung ugali ko. Bakit ako tinaman ng ganitong pagsubok? Na samantalang yung iba, sila pa yung hindi nagsasala, sila pa yung sumusoy sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila pa yung gumagawa ng mga kasalanan. Bakit sila itong hindi tinamaan ng ganitong sakit? Bakit sila itong hindi naghihirap? Bakit sila itong hindi tinamaan ng mga pagsubok? Dapat bago mo sabihin ang mga bagay na yun, alamin mo kung anong wisdom. Ano yung layunin? Bakit tumama sa iyo yun? Minsan, dito ujarin. Dito ujar. Sa ganun ay upang ikaw ay makakuha ng gantimpala. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay makasalanan, ikaw ay kulang yung paggawa mo ng kabutihan, ikaw ay may mga pag-uugaling hindi karapat-dapat na pag-ugali ng isang mu'mina, pero kang mga nasabi ng mga masasama, so tinamaan ka ng pagsubok, tinamaan ka ng sakit, ang layunin doon ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ikaw ay makakuha ng gantimpala. Upang ikaw ay makakuha ng gantimpala at mapatawad ang iyong mga kasalanan. Ang salafus salih, ang mga nauna sa ating mga salafus salih, mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila, minaadatin kabilang sa kanyang mga pag-uugali, kapag napansin nila sa kanyang sarili na walang mga pagsubok, yung mga lantad na mga pagsubok, katulad na lamang ng sakit, yun, kapag walang mga tumama sa kanila na mga katulad nun, walang mga pagsubok na tumama sa kanila, anong ginagawa nila? Hinahangad nila, ninanais pa nila na sana ay mayroong tumamang pagsubok sa kanila. Subhanallah. Kasi alam nila kung ano yung gantimpala na mayroon doon sa pagsubok na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nila kung ano yung maaring gantimpala na kanilang makukuha sa pagsubok na yun na ibibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binigit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ajaban li amril mu'min. Tunay daw na nakakamangha ang sitwasyon ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na nakakamangha, nakakabilib. Inna amrahu kullahu lahu khair. Ang lahat ng kanyang mga lagay, ng kanyang mga sitwasyon ang lahat na yun ay mainam para sa kanya. Subhanallah. Ang lahat na yun ay mabuti para sa kanya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kung ang tumama sa kanya ay mga bagay na nakakapagsaya sa kanya,
nakakabuti sa kanya, anong gagawin niya? Siya ay magpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ay mas palalakasin pa niya ang kanyang pagsamba, ang kanyang pananalig, ang kanyang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at magpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At syempre, yun yung mainam sa kanya. Yun yung mabuti para sa kanya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan la. At kung sakali naman ang tumama sa kanya ay yung mga bagay na maaaring nakakasama sa kanya, nakakapinsala sa kanya, hindi mabuti para sa kanya, anong kanyang gagawin? Sabar. Siya ay magtitiis. At yung pagtitiis niya na yun yung mabuti para sa kanya. Kaya nga ito, tunay na nakakamangha, nakakabilib ang sitwasyon ng isang tunay na mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ibig sabihin, kung may mga bagay, kung sakali na meron tayong mga nasuway sa mga binanggit natin, halimbawa, hindi ka masyadong nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ka matiisin sa mga pagsubok na ibinibigay sa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, madali kang mag-complain, madali kang magalit, madali kang malungkot, at isisisi mo pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulang ang iyong pagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung sakaling ikaw ay makakuha ng mga kabutihan, hindi ka nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi mo pinapalakas lalo ang iyong pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ibig sabihin lamang noon ay mayroong kulang, may mali, mayroong kapintasan sa iyong pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na dapat mong ayusin. Dapat mong ayusin. So doon, fa'alal bala tu'jar, wa 'alal maradi tu'jar. Ganun, wa 'alal faqdi, kapag nawalan ka ng minamahal sa buhay, nawala ang magulang mo, ang asawa mo, ang mga anak mo. So, kapag ikaw ay nagsabar, ikaw ay nagtiis, at tinanggap ang kapalaran na tumama sa iyo, tinanggap ang desisyon ng Allah para sa iyo, so ikaw ay tu'jar. Ikaw ay gagantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din, wa 'ala sabr, sa pag-isa yung pagtitiis, tulad ng binanggit natin kanina, ay ikaw ay gagantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farabbul khairi la ya'ti illa bil khair. Tunay na ang Diyos ng kabutihan, ang Diyos ng mabuti, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, syempre wala siyang ibang desisyon na ibibigay, walang mangyari kundi ito ay nasa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at yun yung mainam. Una, akhawati, فإذا دعوت الله تعالى وسجدت له. Kung ikaw ay nagdua, humiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanggang sa sinamahan mo pa ng sala, nagdudua ka sa time na ikaw ay nagpapatira pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tarafti bifaqriki, at ikaw ay nagkonforme, tinatanggap mo sa iyong sarili na ikaw ay maina, na ikaw ay may pangangailangan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ikaw ay lubos na nagsusumamo ng marangya, mamuhay tayo ng katulad ng pamumuhay ng mga mayayaman, magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng maraming pagkain, mga inumin, iba't ibang uri ng sasakyan, o di kaya mga magagarang mga sasakyan, o di kaya mga palasyo. Yun pala, yung hindi mo paghihingi sa mga bagay na yun ay mas mainam pa, mas mainam pa yun. Sana wag mo nang hiniling, sana hindi mo na lang hiniling ang mga bagay na yun. Kasi yun yung mas makakabuti para sa'yo. Fayakunul man'u ay nal'ata. Farubbama mana'aki fa'a'taki wa rubbama a'taki famana'aki. Mangyari na yun hindi nga ibinigay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasi kung ibibigay niya sa'yo, ay maaaring ikakasama mo pa. At maaaring mangyari naman na kapag ibinigay sa'yo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun pala, yun yung makakasama para sa'yo. Waliyadhu billah. So dito,
dapat nating malaman na kapag, isinagawa natin yung mga shurut, yung ah, mga paraan upang matanggap ang ating pagdudua. Then after that, ay wala pa ring naging resulta na kung saan lantad na resulta, yung talagang nakikita natin yung resulta, ay dapat mong malaman na ang pinili para sa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay yun yung mainam. Maaaring mangyayari kasi sa dua natin, nabanggit sa isang hadith na kung saan ang mu'min daw, ang taong nagdudua ay nasa 3 sitwasyon ang mangyayari sa kanyang dua. Una, na maaaring mangyari sa kanyang dua kapag ikaw ay nagdua, nanalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagsusumamo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ginawa yung mga kondisyon ng pagdudua. Hindi hindi man lantad ang pagkakatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyong dua, pero dapat mong malaman na talagang tinanggap yun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit sa 3 sitwasyon, maaring tinanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at nakita mo agad yung resulta. Dito pa lang sa mundo ay nakuha mo na. Halimbawa na lamang na nagdua ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibigay sa iyo na maging board pass, halimbawa. Pumasa ka sa isang halimbawa sa isang board exam. So dito pa lang sa mundo ay agad-agad yung binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawang mangyayari ay tinanggap nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong panalangin, ang dua natin, pero ang naging nangyari ay sana ay mayroong masama na tatama sana sa iyo, meron sanang pagsubok na tatama sa iyo, kaso dahil sa nagdua ka, nanalangin ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, naging panangga yun. Yung dua mo na yun, naging panangga upang di matuloy, upang hindi tumama yung pagsubok, sakit, kamatayan sana, halimbawa, sakit na sana ay tatama sa iyo. So hindi yun natuloy nang dahil doon sa iyong pagdudua. At pangatlong mangyayari sa ating dua ay sa kabilang buhay pa natin makukuha. Di man binigay sa atin dito sa mundo, pero sa kabilang buhay ay biidhnillahi ta'ala ay ibibigay yun sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. So dito, binanggit pa, fa'alal Muslim, nararapat daw sa isang Muslim, sa isang mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na buong puso niyang isusurrender ang kanyang sarili sa kung ano yung itinakda para sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa bagay na hindi nila mga akhawat ay magiging maluwag ang iyong puso. Magiging maluwag ang iyong pananampalataya. Kulang yung stress, depressed, kulang yung lungkot. Kung ikaw ay malulungkot man, hindi maaaring mas lumakas pang yung pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung buong puso mong isusuko ang iyong sarili sa kung ano ang desisyon itinadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nila kapag yan ay gagawin mo, ang lahat ng maaaring mangyari sa iyo, ang lahat ng maaaring tumama sa iyo, ay agad mong tatanggapin yun ng maluwag sa iyong puso. Kasi alam mo sa iyong sarili na yun yung itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at alam mo sa iyong sarili na yun ang makakabuti para sa iyo. So yun yung pangalawa, wasiya, mga akhawat, wal tahzar kullal hazar min at-tasakhut wa idhar al-jaza' min al-qada wal qadar. At lagi nating pakaingatan ng mga akhawat na huwag tayong magagalit. Huwag tayong madi-disappoint. Huwag tayong madi-discourage. Kundi kaya isisisi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga pagsubok na tumama sa atin, hindi yung mga pagsubok na nakakasama para sa atin. Wag na wag natin gagawin na yun, na magagalit tayo, kamumuhian natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, malulungkot tayo ng sobra, madidisguise tayo ng sobra. So wag natin gagawin yun. Fa inna syarra, kasi katotohanan, ang worst ay kung sakali
na gano'n ang gagawin mo. Kung may tumama sa'yong pagsubok ay magagalit ka, madi-discourage ka, madi-disappoint ka, waliyadu billah. So, huwag nating gagawin 'yun 'no, mga kawat. Kama anna al-khayra kullu al-khayri fima ikhtarahu Allah wa qadahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala idha qada 'ala al-'abdi qada'an la yardahu kal-amrad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag daw binigyan niya ng pagsubok ang kanyang alipin, ng mga pagsubok na kung saan ay hindi kalugod-lugod, hindi kaya hindi mainam, hindi gusto ng kanyang alipin. Katulad na lamang ng al-amrad, ng mga iba't ibang uri ng sakit, wala iba't ibang uri ng pagsubok. Halimbawa, yung binanggit natin kanina, kamatayan, pagkakasakit, o iba't ibang uri ng at iba pang mga pagsubok. Fa inna Allah arada li 'abdil khair bidhalik. Dapat mapagtanto ng kanyang alipin na yung mga tumama sa kanya na mga pagsubok na yon ay ang tanging gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kabutihan para sa kanya. Kabutihan sa kanyang alipin. Walakin al-insan zalum jahul. Pero ito ang problema. Kasi ang tao ay hindi ito naiisip. Ang tao hindi niya to naiisip. Hindi niya naisip na yun pala yung makakabuti para sa kanya. Yun pala yung mainam para sa kanya. Waliyadu billah. So, ang gagawin natin mga kawat ay binanggit ko kanina na dalawa. Dapat 100% na isusuko natin ang ating sarili sa kung anong mang desisyon, anong mang nakatakda para sa atin. Number 1, yan yung unang gagawin natin. Pangalawa, huwag na huwag tayong magagalit sa kahit alin mang pagsubok na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maluwag nating tatanggapin ito at hindi tayo magagalit kasi alam natin na ito yung makakabuti at alam natin na ito yung pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. So yun lang, hanggang dito na lang. Syukran lakunna ala husni istima'ikunna wa isgha'ikunna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.